Surprise! Yes! Ngayon, magkakain naman kami ng kaibigan na ko. Kaibigan ko. Ngayon, nasa bahay kami. At ito kaibigan ko. Naalala niyo pa ba siya? Ako si Scarlett at siya si Kiara. Pero meron siya nakain na buto. Patalitigin mo na. Dito buto, chocolate talaga. Dito chocolate. Ano ka? Anong hindi? Di ba chocolate? Hindi to chocolate, guys. Chocolate lang. Ito. Yung ito. Di ba, guys? Chocolate ito. Sina Senador Baco de la Rosa at Senador Bongo. Baba mga chocolate. 11 hanggang 2019, kasama raw sila sa pagpapatupad ng plano para i-legalize ang hinihinalang kriminal sa pamamagitan ng karahasan tulad ng murder. Sa kaso ni Senador Go, nagsimula raw ito noong personal aid at special assistant Ganito mo siya kasi. ni Mayor Rodrigo Duterte hanggang itinalaga siyang special assistant to the president. Mariing itinanggi ni Go ang alegasyon ng ICC prosecutors na tinawag ng walang basihan, one-sided at hindi patas. Wala ang sa kanyang mga naging papel at responsibilidad bilang Special Assistant to the President at Executive Assistant ng Alcalde noon ng Davao City. Nakasaad sa kanyang press release na ang kanyang mga responsibilidad noon ay administrative at clerical lang at hindi konektado sa police o operational matters. Dagdag Bigo, walang inutos na illegal sa kanya si dating Pangulong Duterte at hindi rin naman aniya siya susunod sa anumang illegal na utos mula kaniman. Sa huling sesyon ng Senado nitong Miyerkules, nakita pang duwalo si Go at naglabas din siya ng litrato habang namimigay ng relief goods sa Davao City nitong Biyernes. Pero sa kaso ni Senador De La Rosa, wala ng Miyembre pa siya hindi pumapasok sa Senado mula nang umugong na may warrant na ang ICC laban sa kanya. Pero paminsan-minsan ay Hindi marunong magkagat ng ice cream, guys. Isinangkot siya ng mga prosecutors sa kaso mula rin ng alkalde pa lamang si dating Pangulong Duterte at siya naman ay nakaupong hepe ng Tapos tingnan mo naman yung kakagat niya. Wala pa siyang tugon sa pagpapangalan sa kanya ng ICC bilang kasabwat sa drug war. Pero nabanggit kong handa siyang warap sa anumang kaso pero sa isang korte lang sa Pilipinas. Naniniwala ang ilang senador na hindi pwedeng arestuhin ang sino mang senador sa loob ng Senado habang nakasesyon. I would stand by what sinabi ni Senate President Tito Soto na by tradition, while the Senate is in session, walang miyembro ang inaaresto sa Kung nasa labas ng Senado naman, maaari bang gawin ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? I believe May black sa niya, be. arrest, nagkaroon kasi ng sense na na-exhaust yung remedies nito. I mean, similar principles should apply kung paano aasta ang Senado in these two cases dahil sa mga miyembro namin sila. Paniwala naman ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, dapat Alam inaasa mo, ng hindi ko court ang kaya. anumang arrest warrant galing sa ICC. Dati nagpapay na ako sa Pwede iba. kayang talakayin ng Senado sa Miyerkules ang mga posibleng hakbang sa issue at Yan, pagkakaroon yan. ng mga abogado ng Senado ang dapat gawin. Para sa GMA Puno. News, Mac Gonzalez na kanto, 24 oras. Nadakip na ang pumatay sa isang babaeng negosyante sa Naik Cavite noong 2024 at tumagpag nagsasap sa lister ng biktima na himalang nakaligtas. Sabi ng suspect, may ibang mastermind sa krimen na handa niyang pangalan. Sorry, Tunghayan sa guys, ha? Kasi, Ay, alam ko na, Kiara. September 2024. Bakit nagpasok pa kayo mga mabasa? Ang kaso ng Scarlett naman. sa negosyante si Charlie Cantuba Huwag na sa nga Naik magpasok. Cavite. Sinaksak sa lalamunan si Charlie habang ang mister niyang si Marlon inundayan sa katawan pero hindi napruhan at kalamunay nakaligtas. Ang suspect sa krimen ang nagbanego para sa mag-asawa noong biyahe ng ibon at nagpresenta raw na sasama sa murang bilihan ng palinda. Itong ating suspect ay Ay, sabay dapat tayo, ah. So, alam din po niya yung pasito-sito dito sa Naik dahil yung dati niyang asawa ay taga dito po. Pagdating sa madilim na lugar, itinabi umano ng suspect ang sasakyan at nagpaalam na iihi. At doon na niya isinagawa. Paano na maubod? Hindi naman kung saan sino palagsa, pero
Higit isang taon na nakalipas, natakip na ng night police ang suspect. Sa pinagkatuwa na sa Kalintaan Occidental Mindoro, iba na ang itsura ng suspect sa inilabas na wanted picture noon ng PNP. So, skinhead siya. Kaya ngayon po ay nagpatubo na po siya ng buhok. Napag-alaman po namin na itong suspect po ay taga Mindoro. So, at that time po, na nakatakas siya, nagawa na po ng tracker team po ang nalik. Ayon sa pulisya, parang nagduda raw ang mga residente sa personalidad ng suspect na nila'y mailang at halos hindi lumalabas ng bahay. Napaka-importante po ron yung isang take ng isang kababayan. Ay, hindi na. Kasi sabi ko nga, meron po tayong trafficking na kinakanda. Hindi po Ako nakakain ko without the information. Sorry Coming from guys, the, kahit. of course, support and information given by the itong mga kababayan po natin. Kwento ng suspect sa pulisya, hindi totoong nasa kanya ang higit 2 milyong pisong pera ng mag-asawa na nawala sa crime scene. Binayaran po ako, kaya po nakawa. Kaya nakikitid po ako sa mga. Magkano binaisip? Abangan nyo ang gandulo 50,000 kasi pesos lang ang ibinayad ano sa kanya. nagpapaunahan Nagpapalibas ng kami. crime sa krimen. Nakabang isiwalat kung sino ito. Oo. Tsura. Iniimbestigahan na ng pulisya ang anggulong ito. Nagsisisi ko na may kalaktakot. Tatakot po ako sa pangyari sa Kayo, bye-bye. nawagan po ako. Kasi nandito sa amin. Dahil po ako. Picture! Sa Chairman si Bernard Picturean mo. Emilio Zubay. Agin kami. 24 hours. Patay ang isang dating beauty queen matapos pagbabarilin. Bye-bye. Ang riding in tandem Joke sa lang. Manuel Hindi Isabel. pa bye-bye. Ayon sa pulisya, Tama naman ito. Diba? Runner-up, Lulette Jane Ramilo de Guzman. Tulala pa siya, oh. Sa harap ng kanyang bahay noong Biyernes. Masusundo lamang daw ang biktima sa tatlo niyang anak mula po sa paralan. Pagbaba ng mga anak, doon na pinagbabaril ang beauty queen na isa ring guro. Nagtabusan ng mga bala sa pisngi at Aguilera. Iniimbestigahan pa ang motibo at pagkakakilanlan ng mga salarin. Nag-aalok ng 50,000 pisong pabuya ang alkalde ng San Manuel para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon. Nakatutok si Maki Pulit. Sa ikatlong schedule ng arraignment, binasahan na ng sakdal si dating Senator Bo Revilla sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa kaso malversation kaugnay ng di umano'y higit 92 million peso ghost flood control project sa Pangasinan, Bulacan. Kasabay niya si Juan Mendoza, dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District. Sa kaso di umano'y nakipagsabwatan siya kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo para tumanggap ng kickback sa proyektong isiningit na sa national budget ng Senate Chairperson ng Senate Committee on Public Works kung maging maghain ng plea sa Revilla. Kaya korte ang naghain ng not guilty plea para sa kanya. Not guilty naman in Maring Mendoza. Kaya kung hindi nag-enter ng plea si Senator kasi po minimaintain niya yung position niya na kinu-question yung legality or yung validity ng information na basahan kami ng sakdal at iba pa mga akusado noong February 9. Naantala ang arraignment ni Revilla dahil sa mga kailangan motion sa korte. Tinayagan ng korte at isa sa mga motion na makapag-aral sa Revilla ng motions office of the ombudsman para iimbestigahan ang kaso isinampahan laban sa kanya. Yung mga charge na umabot sa korte, hindi yun yung charge ng ombudsman. Ang motion na hanapin ito mga charges na pinasagot sa kanya dati. Sa resolusyon ng korte, Sorry guys, sa akin tinatakot kami sa sa ipin. loob ng 60 araw. Idinidi ng korte, wala Ngayon, dito na magtatapos ang video. Bye-bye! Mamimiss ka namin. Kain na ulit. Oo nga, magja-jogging pa kami. Look, jogging din kami. Katulad ng mami. Bye-bye! Ready, go! So guys, mag-challenge kami. Ito naman namin sa bato-bato. Kung sino matalo,
Ikot siya hanggang labas, iikot hanggang dito. Okay? Okay, look. Hindi, pika, hanggang labas. Labas hanggang labas. Okay. Okay. Siya. So, ulit. Wait lang guys, di pa nood ko siya. Hoy! Hoy! Hindi mo ikot! Madaya! O, sasabihin ko ng training. Kasi, ang tagal ko hindi sumasayaw, hindi ko pinamalayan. Yes, yes. Pero, dahil sa show na to, kailangan ko rin Hindi. Kasi yung linya, yung galaw. And excited ako kasi na-miss ko rin talaga yung iba't ibang genre na sayaw eh. Oh, sorry na. Sorry na. Hanggang dito lang. Bigyan chance for you to level up as an artist, as a performer. Marami po pinakwento sila sa akin na after time, lagi kong pagsasayaw, burnout ako. But this time, I think it's the right time. This very practice is napakita sa inyo talaga ang aking first love, which is NCC. Another contender is a Filipina-Argentinian member of K-pop dance group. Say, Anyo Kushati. First time ko sumali sa mga something like this. So, iba ko pala talaga yung pressure. Kaya, sabi ko sa mga dance authority, hindi ka naman ng kaba na kakaiba. I'm really excited to see yung work ko na Pika? Dito ka. Dito ka. Isang baksa. Ay, pika mo. Pika. Hindi ganun. Pika-bu. 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 Isa na naman. Okay, okay. So, dapat kita siya. Paper ako. Gantong ka ulit. Tabu. Oh! Tawad pa si Kiara eh. Ikaw, lakad na lang guys. Guys. Hindi dapat kita tayo. Pikabu. Ayun na lang. Okay. Pak! Hindi marunong ate. Ano nyo? Yara nyo? Pikabu. Pikabu. Ay, mali. Nakaganon ka na. Hindi naman. Mali ako. Sorry na. Ulit ko na. Hello po. Ito po kaibigan ko si Kiara. Tapos ito po si Scarlett. Birthday ko po ngayon. Sana po may magbati po sa akin. Shout out ko po yung mga nagbati po sa akin. Happy birthday, Kiara. Ay, narinig ko.